Maging thankful naman tayo sa araw na ito at sa mga araw na parating. Meron tayong mga bagay na nasa atin na hindi natin masyadong nakikita at na-appreciate dahil nga nasa atin pa. Dahil nga naaasahan pa natin. Dahil nga andyan pa natin. Pwedeng gamitin at i-enjoy anytime. Aminin, sa buhay natin, may mga bagay ang kapwa natin na ating kinaiinggitan. Mas doon tayo nagpo-focus at feeling natin, kawawa naman tayo, lumiliit ang tingin natin sa sarili. Kaya ayun, pati self-confidence natin naapektuhan. Sa umaga, pag-isig mo pala, ibig sabihin, bibigyan ka na naman ng isang pagkakataon. Isa pang araw na makita mo ang ganda ng paligid. At oo, nakikita mo, nagagamit mo yung mata. Isa na namang dahilan para magpasalamat sa Diyos. At marami pang ibang rason para maging masaya. Suggestion lang, try nating maging thankful sa araw na ito. Sa paglabas mo ngayon, nakakalakad ka, nakakabati ng mga tao, nagagamit mo ba ang ibang parte ng katawan mo? Dapat magpasalamat tayo sa itaas dahil nagagamit pa natin ang lahat ng parte ng ating katawan. Kung magiging thankful tayo sa araw-araw, mas nakikita natin kung anong mga blessings ang nasa atin. Mas na-appreciate natin, mas na-magnify natin, mas nagpapasalamat tayo dahil nasa atin ang mga bagay na ito. Kung magfo-focus lang tayo kung ano ang meron tayo, mas nag-iisip tayo kung paano mo ito ma-i-enrich tulad na lang ng mga talent at galing mo. Tama, hindi tayo pare-parehas. Bawat isa ay unique. Bawat isa ay may kanya-kanyang galing, kanya-kanyang husay. Alam mo ba na bawat isa ay pinagplanuhan ng Diyos? Bawat isa kilala ng Diyos. Since nakilala ka niya, mas alam niya kung ano ang kailangan mo sa buhay, kung ano ang tunay na magpapasaya sa iyo. At ang paraan niya ay kanya-kanya rin. Kung lagi mong kausap ang Diyos, mas nagiging open ka sa Kanya at mas maiintindihan mo ang Kanyang plano sa iyong buhay. Tama, minsan nakakalimutan natin na maging thankful sa araw-araw. Thankful tayo sa mga tao nasa paligid na nagmamahal at laging concern sa iyo, ang iyong kalusugan at ang oras na hawak mo ngayon. Meron daw isang kwento ng isang tao ay iyak ng iyak dahil wala siyang sapatos na gagamitin. Pero tumigil ang kanyang pag-iyak nung nakakita siya ng taong walang mga binti. Sa lahat ng mga nasa gitna o may pinagdadaanang problema o hirap sa buhay, kung wala ang ating mga nararanasan, hindi tayo magiging matibay at magiging malakas at matalino sa buhay na siya nating ipapasa sa ating mga mahal sa buhay. Hindi ko sinasabing magpasalamat ka at nahirapan ka. Ang sinasabi ko lang ay dapat thankful tayo dahil may isang Diyos na nagbibigay ng solusyon at suporta sa atin tuwing tayo ay nasa gitna ng problema. Sabi nga sa Colossians 2:7, "Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you are taught and you will overflow with thankfulness."